Bumaba ang presyo ng commercial rice sa pamilihan ayon sa Department of Agriculture. Sa kabila naman ng epekto ng El Nino, tiniyak ng ahensya na maaabot ang rice production target. May news to go si Sandra Aguinaldo. Sa mga tindahan ng local commercial rice sa Kamuning Market, 37 pesos kada kilo ang pinakamura. May ilang uri ng bigas na pagpipilian na mahigit 40 pesos ang kilo. Nasa 85 pesos kada kilo naman ang pinakamahal. Si Edgardo Sario, nagtitinda na ng local commercial rice, nagtitinda rin ng NFA rice. Sabi niya, may kamurahan ang local rice ngayon, pero NFA rice pa rin ang pinakamabenta sa presyong 27 pesos kada kilo. Napaka-importante sa tao yung mababang bigas eh. Yung 30 plus nga niyan, ano pa yan, ang tao nga, ano pa rin bumili. Ibang medyo hirap pa. Ngayong panahon ng anihan, bumaba ang farm gate price ng bigas batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nitong ikatlong linggo ng Marso, nasa 18 pesos and 98 centavos ang kada kilo ng palay kapag binili ito mula sa magsasaka. Mas mababa ito kumpara sa nagdaang linggo at kaparehong panahon noong 2018. Ayon kay Piñol, dahil ito sa espekulasyon, kaugnay sa mababang presyo ng imported rice. Bumaba naman talaga eh. In fact, in some areas, it's down to about 15 pesos. Saan mo ina-attribute yun? Dun sa speculation? Speculation pa lang. Other than Wala pa naman masyadong imported rice na pumapasok sa sa mga probinsya. Wala pa naman masyado. Gayunman, mataas pa rin naman daw mamili ang NFA mula sa mga magsasaka. 20 pesos and 70 centavos kada kilo ng palay. Patuloy na mabibili ang NFA rice hanggang Agosto. Ayon kay Piñol, umabot na sa mahigit 5 bilyong piso ang halaga ng nasirang bigas at mais dahil sa El Nino. Pero tingin niya, maaabot pa rin ng bansa ang production target nitong 20 million metric tons. Halos level off na yung damage eh. Tingin ko hanggang diyan eh. Kasi ano pang mais ang papatayin mo? Dalawang buwan na yung init eh. Magka-3 buwan na. Ibig sabihin, wala na nakapagtanim na mamamatay pa dahil sa init. No? Dahil madalas maranasan ang El Nino sa bansa, ipinarating daw ni Piñol sa Pangulo ang alok ng isang kumpanya mula sa Israel na magtayo ng irrigation system na gumagamit ng solar power sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pag-aaralan daw muna ito ng NEDA at idadaan sa Swiss Challenge kung saan pwedeng tapatan ng ibang kumpanya ang naunang offer. Sandra Aguinaldo, GMA News.